Hi po ate, magtatanong lang po sana ako. Mahigpit po bang mga amo kapag may tattoo? Meron po kasi akong mga tattoo and minimalist lang naman. Wala kayong dapat alalahanin kung may tattoo kayo na pupunta dito sa Spain. Kasi okay na okay lang yan sa mga amo. Minsan nga lang, may mga amo na nagtatanong during interview if may tattoo ka. Pero hindi naman yan big deal. Kaya wala kang dapat alalahanin dahil hindi naman yan magiging hadlang o dahilan para mahirapan kang makahanap ng trabaho. Uso dito ang tattoo. Kaya marami talaga tayong makikita dito ng mga tattoo parlor or studio. Kaya marami tayong mga kababayan ang nagpapatattoo pagdating dito sa Spain. Saka ang hinahanap naman ng mga amo once sa kumuha sila ng chika ay yung may experience at reference. Kaya kung meron ka ng dalawa na yan, mas malaki ang chance na makahanap ka kaagad ng trabaho as chika muna. Kasi undocumented ka pa. Pero once na may papel ka na, mas maraming opportunity ang naghihintay sa'yo dito. Ate, ano yung hapaga at pulpaga? Sa mga bago pa lang dito sa Spain or pupunta pa lang sa Spain, hapaga at pulpaga na kadalasan nababasa nyo ito sa mga post sa FB group at job offer ng mga agency or agent. Mega shoutout sa mga nagpa-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Ang paga na nababasa nyo ay extra pay or bonus ay binibigay ng mga amo tuwing July at December. Kung sa atin sa Pinas ay 13-month pay. Pero magkakaiba ang bigay ng mga amo. May amo na nagbibigay ng bonus na katumbas ng kalahati ng sahod. At may ilan na galante kaya katumbas ng isang buwang sahod. Minsan naman kasi nakabase ang sahod at paga sa laki ng bahay at sa dami ng trabaho. Kaya kung halimbawa nakita nyo na job offer ay 1,200 plus 2 hapaga, ibig sabihin sa July at December ay bibigyan ka ng amo mo ng sahod mo na 1,200 plus 600 euro. Kaya makakatanggap ka ng total na 1,800 euro tuwing July at December. Minsan hindi nila sabay na ibinibigay. Mauna muna ang sahod, then after ilang araw, saka ang bonus nyo. Kapag whole paga naman, makakatanggap ka ng 1,200 euro na sahod plus 1,200 na bonus kapag July at December. Madalang nga nagbibigay ng whole paga. Mostly half paga lang, may papel man o wala. May ibang job offer naman na walang paga dahil sinasama na ng amo ang paga sa monthly na sahod ng chika para hindi sila mabigatan na magbigay ng malaking pera kapag July at December. Mas okay din naman yun para if ever gusto mong alisan ng amo mo anytime, wala kang kailangan na antayin na paga or bonus dahil nakukuha mo na monthly. Dito kasi kadalasan kaya hindi agad na inaalisan ng amo kahit gusto na sana nilang umalis dahil sayang din yung paga na makukuha kapag inantay ang July at December. May ibang amo kasi na mautang. Once na umalis ka sa amo na hindi pa naibigay ang paga, hindi sila magbibigay. Kaya diskarte na iba na nakakatiis pa naman kapag naiabot na ang paga, saka pa lang magpapaalam. May nagpapatanong kung makakakuha ba agad ng residency after matapos ang vocational course dito sa Spain or kailangan pang mag 1-year resident. Sa mga mag-student visa dito sa Spain, kailangan ang kunin yung course ay with a minimum of 1 year para after ng course nyo ay pwede nyo may transfer yan sa working permit or magiging resident ka na dito sa Espanya. Pero ang pagiging resident dito sa Spain ay temporary lang yan kasi need mo pa rin mag-renew palagi. 1 year lang kasi ang validity ng una mong resident card or NID na tinatawag. At after nyan, 2 years naman and so on. At syempre, para magkaroon ka ng working permit or resident ID, kailangan may amo na willing kang tulungan sa mga documents mo para makapag-apply ka ng working permit or residency. Kasi kapag walang amo, hindi ka magkakaroon ng working permit or resident ID. Kung halimbawa naman ang course mo ay walang 1 year at ayaw mo na umuwi ng Pinas, kailangan mo mabuo ang 2 years sa stay mo dito sa Spain para makapag-apply ka na tinatawag na Arraigo Social. Same lang din yan sa 1-year course na kailangan may amo na tutulong sa iyo sa pag-process ng papers mo para magkaroon ka ng resident ID or NID dito sa Spain. Once na willing kang tulungan ng amo mo, pwede kang kumuha ng lawyer or agent para sila ang mag-asikaso ng papers mo. Sila ang bahala sa lahat. Hihingin lang sa iyo at sa amo mo ang mga documents na kailangan ipasa. Mga proof na 2 years ka na dito sa Spain at MBI from Pinas at kung ano-ano pang documents. At ang mga documents ng amo mo. Pwede rin naman ikaw na lang mismo ang mag-asikaso ng papers mo. Pero syempre, kailangan mo magtanong sa mga may experience paano mag-process ng sarili mo. Mostly kasi dito, nagbabayad na lang sila para wala na silang iisipin pa. Wala ka bang kakilala o kamag-anak sa Spain? Hindi naman problema yan. Basta ba malakas ang loob mo at marunong ka makisama at syempre hindi ka mahiyain, pwede ka dito. Bago ka pumunta dito, maghanap ka lang ng bahay na matitirhan mo at yung mga tao sa bahay na titirhan mo ang kadalasang nagiging kaibigan na makakasama mo sa journey mo dito. Sila ang unang mga tao na tutulong sa'yo. Tuturuan ka ng mga dapat mong gawin at tutulungan ka rin makahanap ng trabaho. Tulungan lang naman dito, pero wag ka lang din sobrang aasa sa kanila. Kailangan mo din kumilos at maghanap. At hindi lahat ng boarding house dito ay willing tumulong. Pero walang dapat alalahanin dahil basta marunong ka magtanong sa mga tao na makakasalamuha mo, sigurado makakahanap ka rin ng trabaho at magiging okay ka din pagdating ng mga ilang buwan.
Balita ko ma'am, dumami ang mga kababayan nating mga lalaki na natambay lang dyan. Hirap daw po makahanap ng mapasukan ng mga lalaki. Subalit marami ang nagpunta dahil sa mga vlog. Totoo naman na marami dito mga kababayan natin ang mga wala pang trabaho hanggang ngayon. Hindi lang naman mga lalakang hirap makahanap ng trabaho, kahit mga babae. Dahil sa sobrang dami ng mga tao na pumupunta dito, lalo na 2 years of stay lang sa Spain ay pwede nang mag-process ng papel basta may amo. Kaming mga gumagawa ng vlog dito ay sinishare lang naman namin ang mga opportunity na pwedeng makamit ng mga pupunta dito. Dahil isa rin kami sa nagsimula lang sa pagiging undocumented, na nakipagsapalaran noon at ngayon ay nagkaroon na ng papel at okay naman na ang sitwasyon. Gusto lang din namin i-share na pwede na nilang gawin yon. May ilang hindi sinuwerte pero mas marami pa rin ang pinalad na magtagumpay dito. Hindi naman talaga advisable na magpunta ang mga lalaki dito lalo kung walang kasamang asawa na pwedeng sumuporta sa kanila financially at emotionally once na wala pang nakahanap na trabaho. Kapag may kasama kasing asawa, pwedeng pakiusapan ng asawa ang kanyang amo na kung pwede ay isama niya ang kanyang asawa para tulungan siya sa trabaho at later on baka pwedeng mai-refer sa kaibigan ng amo or i-hire na rin. Or makahanap din ng trabaho after ng ilang buwan dahil may experience na siya sa amo ng asawa niya at baka pwede rin maging reference ang amo ng asawa niya. Pero kung walang kasamang asawa o girlfriend, pwede pa rin naman makipagsapalaran basta magdala lang ng maraming pera, nakasanang loob at galingan sa pag-build up sa sarili niya para makahanap ng trabaho. Hindi lang talaga magiging madali ang lahat. Magkakaiba kasi ang kapalaran ng mga tao kaya hindi natin pwedeng hadlangan ang mga gustong pumunta dito. Pero kung ang mga lalaki na may okay na trabaho at sahod sa ibang bansa, mas okay na wag nang pumunta dito sa Spain kasi matagal din ang 2 years na kailangan antayin bago kayo makapag-process ng papel. At kailangan qualified ang amo nyo para ma-approve ang application mo sa pag-process ng papel mo. Kasi kung hindi sila pasok sa access na kaya kumuha ng katulong, ay hindi ka rin magkakapapel.